Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon ng mga diskusyon na maaari rong babaan ng threshold nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ang intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si BP Sara dahil alam na nila sa mulat-mula na wala silang numero na 16 para matanggal si BP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil siguradong sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. At kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si BP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President na sa pamamagitan ng 12 quorum at sa 12 boto lamang pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay BP Sara. Pero sa akin, malinaw na malinaw pa gaya ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate. Gaya ng malinaw na malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate at gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Oscuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan daw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng bisa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers bagamat hindi sila halal, gaya ng mga justices at mga constitutional commissioners. Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamatataas ng mga opisina na dapat magkaroon ng independence sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga, pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, At it seems na ito po ay nagdudulot rin ng pagkalito mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila, wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot. Ang talagang intention nila, pababain yung 16 dahil ngayon pa lang, hindi ko nakikita kung paano makukonvict ni Luistro at paano makukonvince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa, halimbawa, kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon? Naunang sinabi ni Senator Jaime na CONAS raw yung plano, no else sa 2028. Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan. So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin
na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taasang hukuman. Saan po papasok dito, attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po, pinagdadarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas. Attorney, lipat lang tayo ng topiko po, no? Lalo na yung nangyaring insidente sa Tacloban, na ang ending ay kasalanan pa rin ng mga Duterte. Kung pagbabatayan, yung mga pahayag po ng mga nasa administrasyon at sumusuporta sa administrasyon na kesyo ang nagpalakas daw sa kamulatan sa pagkabayolente ay dahil po sa mga Duterte. Ano po masasabi niyo po rito bilang dating tagapagsalita rin po ng Pangulo? Well, yung ganyang conclusion manggagaling lamang sa isang tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot gaya ng cocaine. Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip ang magsisisi na nangyari sa Tacloban kay Tatay Digong dahil unang-una, nung panahon naman ni Tatay Digong, yung 6 na taon ni Tatay Digong, walang kahit isang barilan na nangyari sa ating eskwelahan. Kung siya ang dahilan, bakit walang nangyari habang nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong? Pangalawa, alam naman natin na ang krimen, kaya po yan nangyayari. Hindi dahil hindi sapat ang parusa, hindi dahil sa hindi mababa ang age of criminal responsibility. Ang krimen po nangyayari kasi alam ng mga kriminal, hindi pinapatupad ang batas, kaya hindi siya mapaparusahan. Kaya po nangyayari ngayon ang barilan sa ating mga paaralan dahil ang presidente natin sinabi na ng sarili niyang manang ay drug addict. Na ang presidente natin, sang-ayon kay Zaldico, ay ang mastermind sa flood control scam at therefore corrupt. Kaya po, malakas ang loob ng mga kriminal ngayon, kasama ng mga kabataang mga kriminal, ay dahil alam nila kung hindi napaparusahan ng presidente na siyang dapat nagpapatupad ng batas, bakit sila susunod sa batas? Opo, lipat ulit ako ng topic, attorney, kasi meron pong sinabi yata ang Malacanang na by next year o sa paghimay nila sa budget para sa susunod na taon, which is ngayong taon yan gagawin, isasama na nila yung pondo para ulit sa flood control. Ano pong basa nyo po rito, attorney? Kasi marami pong mga nag-iisip na, naku, baka gagamitin na naman nila considering papalapit na ang susunod na eleksyon at sinasabi nga na ang a year before ang election ay pondo para sa eleksyon. Attorney? Well, yan po ay patunay na walang kabusugan ang mga buwaya sa Kongreso ng Pilipinas at wala rin kapusugan ang presidente na mastermind ng lahat ng kakurakutan sa ating bayan. Unang-una, bakit mo naman sasabihin yan? Samantalang wala ka pa napaparusahan dito sa alam nating nangyaring flood control scam, At pangalawa, bakit ka magre-release na naman ng pondo ng taong bayan na alam mo na wala ka pang napapatupad na mga institutional measures para mabawasan nga o maiwasan yung ganyang korupsyon. Ang konklusyon, hindi pa sila busog at lalo pa sila nangangailangan ng pondo ngayon galing sa kaban ng bayan dahil nga po magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Opo, and tingin nyo po bago nila gawin yun, antayin na lang nila muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon po sa kini-questyong 2024 to 2026 budget at maging yung umusad na rin yung yung sa pag-question doon sa mga blanco, maliban pa doon sa question doon sa mula sa unprogram, ginawang program at itong mga blankong items po, attorney. Well, in fairness, yung issue ng flood control appropriations, hiwalay naman dun sa mga kasong nakabinbin ngayon sa Korte Supremo. Ang kaso ngayon sa Korte Suprema, tama ba na sangkatutak ang unprogrammed funds na ipinapasok sa pantaunang budget at ito ay pinampapalit doon sa budget mismo na re-request ng presidente sa kanyang sinumiting pangtaunang budget sa Kongreso. At sa tingin ko, ang desisyon kung talagang dapat magkaroon ng karagdagang mga flood control projects, yan ay dapat dependent
doon sa kakayahan ng gobyerno na ipakita na kapag kinurakot mo flood control funds, ikaw ay paparusahan. Na sa ngayon, ay wala pang kahit sinong napaparusahan, wala pang ang kahit sinong mga mataas na opisyales ang nasasampahan ng kaso. Palagi lang promise at puro namang drawing. No? So sa akin po, talagang wala nang kahihiyan itong presidenteng ito kung talagang inanunsyo pa niya sa buong madla na bagamat kinukurakot ng mga buwaya ang pondo para sa flood control, bibigyan na naman niya ng pondo para lamunin ng mga buwaya itong darating na budget. Opo, Attorney, may iba rin po ako ng paksa. Kamusta na po si former President Duterte? Ano po yung mga feedback na iyo po nakukuha mula po sa kanyang mga malalapit na kalyado, pamilya, na dumadalo po dyan sa ICC? Well, ang huling na dumalaw po ngayon ay si Ma'am Elizabeth, no? Zimmerman, no? At ang palagi naman nilang sinasabi ay balusog naman si Tatay Digong, bagamat alam natin sa mga deklarasyon mismo ng ICC na talagang medyo mahina na at marupok na ang pagkatayo bilang isang senior citizen ni Tatay Digong dahil palagi na siyang natutumba at kinakailangan na siyang bantayan ng mas maigi. No? So tayo nagdadasal na mas mahaba pa sana ang buhay ni Tatay Digong dahil ako naman naniniwala na sa asta nitong presiding judge, Judge Curver sa trial at sa trial chambers, mukhang patas ang magiging paglilitis kay Tatay Digong at darating ang panahon na makakauwi pa rin si Tatay Digong. So ang inaasahan lang natin ay karagdagang pambuhay nang siya'y makauwi bilang isang inosenteng tao at mabuhay sa ang kanyang huling sandali sa kanyang pinakamamahal na Davao City. Opo, totoo ba, Attorney, na hinahanapan ng mga papel ang mga nag-aakusa kay FPRD kung ang dating Pangulo ba ay dumaan sa local courts dito sa Pilipinas? Hindi ko siya nakita. Although, discuss ko kung bakit importante yung issue na yan kasi talagang kapag hindi nasunod ng Article 59, ang issue is nakidnap ba yan o hindi. Kasi yung Article 59, ang intention yan ay para masiguro ang karapatang pantao at masiguro yung soberenya ng bansa na pinanggagalingan ng tao na hinihingi ng ICC. Pero ako, nung nag-live coverage din ako nung status conference na yan, ang problema kasi dun sa second half, matapos sila mag-break for lunch, hindi na ako nakabalik. So hindi ako nakarinig ng kahit anong ganyang statement galing kay Judge Carver. No? Pero pinahanap ko rin yan sa ilang aking mga kasama, hindi rin nila naririnig pa kung siya ay nagpahanap. Pero gayon pa man, talagang diniscuss ko na sa aking vlog kung bakit importante yung hindi pagsunod sa Article 59 ng Rome Statute mismo. Opo, kamusta naman po ang assessment ninyo sa bagong abogado o counsel ni FPRD? Well, bias ako kasi ako talaga nagrekomenda dyan kay Peter Haynes. Hindi ko siya personal nakakilala. Nakita lang kami nung binubuo yung bar ng International Criminal Court. Pero alam ko kung anong mga talagang naging achievements niya kasama na yung pagpapalaya doon sa Vice President ng Congo na si Bemba, no, na nauna nang nahatulan na guilty, napawalang sala niya on appeal.